If you want to start a healthier lifestyle or gusto mo mag-lose weight kaya lang hindi pa talaga kaya na mag-start or mag-commit sa paglo-low carb, then this video is for you. Meron akong 6 tips sa iyo. Hindi kasing restricting ni low carb pero makakatulong para ma-manage mo yung blood sugar mo, para mas mabilis ang pagpapayat, and at the same time, mas healthier din ang iyong pangangatawan. Kaya simulan na natin. Tip number 1, avoid yung mga pagkain or inumin na may high fructose corn syrup. Sa low carb way of eating kasi, sobrang daming mga prutas yung iniiwasan natin. Ito yung mga prutas na mataas ang asukal. Yes, yung asukal na meron sa prutas ay tinatawag na fructose, which is natural naman. Kaya lang medyo nakakapagpataas kasi siya ng blood sugar, or kung hindi man siya nakakataas ng blood sugar, diretso kasi yan sa liver. Tapos yung liver natin, yung natatanging may kayang mag-burn dun sa asukal na mayroon sa prutas. Kaya sa low carb way of eating, iniiwasan natin yung mga prutas na mataas sa asukal. Pero dahil hindi mo pa nga kaya mag-commit, simulan na lang natin sa high fructose corn syrup. O hindi prutas yung pinapaiwas ko sa'yo ha, yung mga pagkain at inumin na mayroong high fructose corn syrup. Ito yung syrup na nilalagay kapag bumibili ka ng milk tea, o kaya naman yung pampatamis na ginagamit sa mga iced tea, dun sa mga regular na variant ng mga soft drinks. Or sometimes, yung mga fruit juice na binibili ninyo, yung mga freshly squeezed kunwari, na orange juice, or kung ano-ano pang mga fruit juice, kung minsan meron siyang halong high fructose corn syrup para mas maging matamis at malinamnam ang inumin. Unfortunately, itong mga klase ng pampatamis na ito ay malaki yung epekto sa iyong katawan. Kaya since hindi mo pa talaga kaya mag-commit sa paglo-low carb, yun na lang muna, iwas na lang muna sa mga pagkain or inumin na mayroong high fructose corn syrup. So para malaman kung meron siyang high fructose corn syrup, kunin lang yung pagkain, tignan yung label, tignan yung ingredients. Kapag may HFCS or yung mismong word na high fructose corn syrup or kahit yung mismong word na fructose, out na yon. Hanap na lang ng mga other options pa. Tip number 2, para dun sa mga gustong maging healthier or magpapayat kaya lang hindi pa kayang mag-commit sa paglo-low carb, avoid yung mga pagkain na niluto sa vegetable oil or yung mga seed oils. Sa low carb way of eating kasi, hindi lang naman high carb na mga pagkain yung iniiwasan. Umiiwas din sa mga pagkain na inflammatory. And unfortunately, yung mga vegetable oil, yung mga seed oil, mga canola oil, sunflower oil, nakakakos ng inflammation yan sa katawan natin. Hindi man siya high carb, pero inflammatory naman siya. Kaya ang epekto, nakakagain din siya ng weight. Kaya ito yung pinakasimpleng pwede mong gawin. Yung cooking oil na ginagamit ninyo sa bahay, kung naka-sunflower oil kayo, canola oil, or vegetable oil, palitan mo na lang ng coconut oil. Kung kailangan mo ng suggestion sa mga brands ng coconut oil na pwedeng gamitin, maglalagay na lang ako ng list sa baba. Tip number 3, since hindi mo pa talaga kayang mag-commit sa paglo-low carb, okay lang. Instead, mag-intermittent fasting ka na lang. Kaya lang kapag hindi ka kasi naka-low carb, medyo mahirap mag-fast ng mahaba. Kaya simulan mo na lang muna sa 12-hour ng pag-intermittent fasting. Kung iisipin, di ba parang ang tagal naman nun, pero hindi. Kasi kung nakakatulog ka ng 8 hours, ang bilis lang nun. Kasi syempre, after meal, hindi ka naman diretso tulog, di ba? Yung after ng last subo mo, tulog ka agad, hindi naman. Meron ka pang mga 2, 3, 4 hours after ng iyong last meal bago ka matulog. So, kung meron kang 4 hours bago matulog, tapos 8 hours yung tulog mo, so 8, 9, 10, 11, 12, that's 12 hours na ng intermittent fasting. Tapos pag gising mo, hindi ka naman diretso kakain. Syempre, meron pa tayong mga skincare routine yan, magsha-shower pa tayo, so that's another 1 to 2 hours. So, naka 13 to 14 hours na fasting ka na. So, kahit na 12-hour na fasting lang, yung goal mo per day, since nagsisimula ka pa lang, tapos hindi ka naman naka-low carb, malaking bagay na yan para sa katawan mo. Tuwing nagfa-fasting kasi tayo or nasa fasted state kasi tayo, dahil pinagpapahinga natin sa pagtatrabaho yung tiyan natin na usually kapag kain tayo ng kain, nabibusy siya sa pagtunaw ng pagkain, meron siyang other task na ginagampanan. Yun ay pag-heal dun sa mga damage na na-introduce natin sa katawan natin dahil sa pagkain ng mga high carb na pagkain, ng mga inflammatory na pagkain, or consistent na sugar spikes. Kaya kahit simulan mo lang muna sa 12-hour na fasting, tapos kapag kaya mo na to work your way up to 16-hour fast, then mas maganda. Tip number 4, para sa mga hindi pa kayang mag-commit sa paglo-low carb, ito yung mga small changes na malaki yung epekto sa katawan ninyo is, ano ba yung ginagamit ninyo sa bahay? Margarine ba? If yes,
palitan mo ng butter. Kung i-compare natin yung ingredients ng margarine versus butter, napakalaki po ng panagkaiba. Ito kasing si margarine, naaalala nyo yung tip number 2, iiwas tayo sa vegetable oil, canola oil, sunflower oil, mga seed oil. Alam nyo ba, si margarine, gawa siya sa mga ganong klase ng oil. Kaya kung mahilig ka sa margarine, palitan mo na lang ng butter, mas healthier pa. O 'di ba, ang dali lang. Wala tayong tinanggal sa diet ninyo, wala akong sinasabi sa inyo na iwasan, pinalitan lang natin siya ng healthier option. Kasi itong mga inflammatory na ingredients na ito na makikita sa butter ay makakadagdag yan sa weight gain ninyo kasi kapag kumakain kayo ng anything na inflammatory, nakakapagpadagdag siya sa water weight. Tapos dun sa mga may sakit, ayan, yung mga inflammatory na ingredients dapat yung iniiwasan ninyo. Tip number 5, para sa mga may sweet tooth, kaya nahihirapan na mag-commit sa paglo-low carb kasi hindi talaga kaya na kumain or uminom ng drink na matabang or kape na mapait or hindi kaya i-let go yung pagkain ng mga desserts. O sige, pero kapag gagamit kayo ng sugar, instead of regular sugar, palitan nyo na lang ng sweetener. Kung nag-a-attempt naman na kayo na palitan yung 3-in-1 coffee na iniinom nyo into black coffee, kaya lang nagkataon talaga na hindi pa kaya yung bitter taste ng dila, instead of using regular na sugar, bili na lang kayo ng sweetener. Ito yung erythritol, monk fruit, allulose o kaya stevia. Better option yan kaysa gumagamit kayo ng regular na asukal. Yung regular na asukal kasi nakakapagpa-spike po siya ng blood sugar natin. Tapos pagpaulit-ulit na sa loob ng isang araw, spike yung ating blood sugar. Naku, nakakatakot yan. Ang diabetes naman kasi at saka insulin resistance is hindi naman natin siya na-develop overnight. Nakukuha natin yan dahil palaging mataas yung blood sugar natin eh. Kaya kung konting tweak lang sa simpleng pagpalit lang ng regular sugar into sweetener, kahit papano matutulungan natin yung katawan natin na pababain si blood sugar. Doon sa mga nagtatanong, yung meron silang mga family members na gusto sana nila na introduce yung low carb doon sa family member nila na, especially doon sa mga family member na may diabetes, hypertension, fatty liver, or gusto magpapayat kaya lang ayaw nila. Ito yung mga ways na pwede ninyong gawin para matulungan sila. Wala naman kasi kayong tinanggal sa diet nila eh, pinalitan nyo lang. And tip number 6, kung hindi pa talaga kaya na magtanggal ng rice, ng carbs, ng sugar sa diet, ito na lang yung gawin mo, manage mo yung stress. Kaya lang medyo mahirap to ha, parang ang dali niya lang pakinggan pero naku, stress management medyo mahirap yan. Lalo na kung mahilig ka sa chismis, mahilig ka makipag-away, tapos konting bagay lang natitrigger ka na agad. Alam nyo kasi, every time na mainit yung ulo natin, every time na stress tayo, wala tayong kinain na sugar, pero yung blood sugar natin, tumataas din yan. Dahil yun dun sa stress hormones natin na tinatawag na cortisol. Kaya nga sa ating mga naka-low carb, hindi lang naman talaga yung carbs at saka sugar yung iniiwasan namin. Kahit yung stress, kasi kung gusto mo maging totally healthy talaga, kailangan holistic na approach. Physical health, mental health, emotional health, lahat. Eh, kung hindi mo pa talaga kaya na mag-commit sa paglo-low carb, kahit isa lang doon, stress management. Personally, dahil dati, medyo mainitin talaga yung ulo ko, mabilis akong matrigger, ganyan, nakatulong ng malaki sa akin yung pagme-meditate. Aside from that, make sure na nakukuha nyo yung enough na sleep na kailangan ng katawan ninyo. Kasi paano naman makaka-recharge ang inyong katawan kung puyat na puyat kayo palagi, 'di ba? Also, maganda rin and helpful din na nagigising tayo ng umaga, yung tipong may araw pa, hindi yung tinatanghali tayo, tapos magpa-araw kayo. Dahil ang araw mayroong libreng source ng vitamin D yan. Kung takot kayong mangitim, kung morning pa naman, hindi naman pa masyadong nakakaitim yan. Kahit at least 30 minutes lang per day, malaking bagay na yon. Lalo na sa mga may insomnia or hirap na matulog, make sure na every morning nakikita nyo si araw. Tapos samahan nyo na rin ng exercise or kung hindi pa rin kaya si exercise, kahit movement lang. Kahit maglakad-lakad lang kayo sa arawan para 2-in-1, 'di ba? Merong movement plus naaarawan tayo, so nakukuha natin yung vitamin D galing kay Haring Araw.